Ang pinag-uusapan dito, tsansa ng pagkakamali. Ha? Pag hindi ka dumaan sa isang masusing proseso, mas malamang kang magkamali. Paano ka magkakamali kung ang isang bagay ay iyong opinion lamang dun sa tao? Halimbawa, puwersahan kang mag-sorry dahil sinabihan mo yung tao ng tanga. Kung yun talaga ang pananaw mo doon sa kanyang opinion o sa kanyang trabaho, ay talagang isang kamangmangan. Pero bakit mo ngayon pipilitin yung tao na mag-sorry? Hindi naman to issue ng pagpilit na mag-sorry. Kung ayaw mong mag-sorry, huwag kang mag-sorry. Pero yung usapin ng opinion, may kasabihan sa periodismo, opinions matter, but there are opinions that weigh more than others. Kapag ang opinion mo ay batay sa chismis, meron daw na mga resign na mga pulis, hindi pala totoo, ang premise mo, batay dun sa datos, problematic na. Kaya dito, mahalaga yung proseso, yung vetting na tinatawag. Kasi kapag kami, fresh set of eyes na editor na titingin ito, makikita ang kakulangan. Salamat. Parang masyadong mainit ang ulo ni Sir sa salitang daw. Pero hindi po ba gumagamit din ng mainstream media ng ganyan? In English lang, alleged. Kaya nga ho, di ba, ang tawag nila kay Pastor Kibuloy, alleged rapist? Alleged, hindi na patunayan, wala pang conviction, and yet yun ang sinasabi. Pero galit na galit tayo pag ang mga social media nagsabing daw o nagtanong. Naalala ninyo, kinontem si Lorraine Badoy at si Ka Eric dahil nagtanong lang sila, totoo ba ito ang budget mo, Speaker Romualdez? Hindi daw ang ibig sabihin nun. Si Kibuloy, inakusahan. Walang daw doon. Factual yun. Naakusado. Anong daw? Anong di umano? Walang di umano, walang daw. Tunay na akusado. Yun ang ibig sabihin ng alleged.